Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa Diyos ang papuri sa kanyang kabutihan, katapatan sa ating buhay. Thank you for watching Inspiration for Living with your life coach, William B. Kumilang Jr. Sa Diyos ang papuri sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating buhay. Nais kong basahin ang salita ng Diyos. Job 14, 1 hanggang 5. Ang tao na pinanganak ng babae ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Siya umuusbong na gaya ng bulaklak at nalalanta. Siya nawawalang gaya ng anino at hindi namamalagi. At ibang iminumulat ang kanyang mga mata sa isang gaya nito at dinadala siya sa kahatulan na kasama mo. Sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sino man. Yama ang kanyang mga araw ay itinakda na, at ang bilang ng kanyang mga buwan ay nasa iyo. At iyong itinalaga ang kanyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan. Nais kong ulitin ang versikulo 5. Yamang ang kanyang mga araw ay itinakda na, at ang bilang ng kanyang mga buwan ay nasa iyo, at iyong itinalaga ang kanyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan. Maliwanag po, mga kaibigan, na ang buhay ng tao ay maikli. Ito'y gaya ng bulaklak na nalalanta at gaya ng anino na nawawala. At ang araw ng mga tao, ang kanyang mga araw dito sa lupa, ang kanyang mga buwan ay itinakda na ng Diyos. Hindi na ito maaring madagdagan. Kaya kung oras na ng kamatayan ng tao, ayon sa kalooban ng Diyos, ang tao po'y mamamatay. At kung hindi pa oras ng tao, kahit na siya ay maaksidente, at kahit ang kanyang sakit ay malala, hindi pa siya mamamatay. Ang salita ng Diyos dito sa mga awit 90, versikulo 10. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, at kung malakas kami ay 80 taon. Ang buhay po ng tao dito sa mundo, mga kaibigan, ay 70 years. At kung dadagdagan po ng Diyos, at kung malakas ang tao, ito'y aabot ng 80 taon. Kaya sabi po ng versikulo 12, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw, upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Teach us to number our days, upang kami magkaroon ng wisdom, karunungan. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, ay sana po maunawaan natin na ang buhay natin dito sa mundo ay maikli. At dahil maikli po ang buhay natin dito sa mundo, kailangan po nating gugulin ang ating buhay dito sa mundo na may karunungan. Gugulin po natin ang ating buhay sa mundo wisely, mga kaibigan. Huwag po nating sayangin ang ating buhay. Huwag po nating sayangin ang ating mga oras
habang tayo po'y nabubuhay dito sa mundo. Ngayon po mga kaibigan, paano natin gugugulin ating buhay na may karunungan? Sa English, how are we going to spend our life wisely? So ang pamagat po ng mensahe na aking ibabahagi sa inyo ay gugulin mo ang iyong buhay na may karunungan. Spend your life wisely. Nais kong basahin ang unang taga-Korinto 16:14. Ang salita ng Diyos. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. In English, let everything be done. Let everything be done with charity. In other translation, do all things with love. I repeat, do all things with love. Ang unang bahagi po ng mensang ito ay spend your life with love. That's how we are going to spend our life wisely. Spend your life with love na may pag-ibig. Wala pong galit dapat sapagkat kung meron po tayong galit, ang buhay po natin ay magiging maikli. Our life will be short kapag tayo po'y nagagalit sa ating kapwa at may sama ng loob sa ating kapwa. Let's just choose to spend our life with love. Concerning this, mga kaibigan, Mark chapter 12, 30 and 31 says, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Let's spend our life with love. Mahalin po natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Mga kaibigan, huwag po nating sayangin ang ating kalakasan, ang ating karunungan, ang ating kalaman, ang ating kakayahan, our talents, our abilities, our riches, our resources. Let's use everything that we have for God's glory bilang pagpapakita po ng ating pag-ibig sa Diyos. Do you love the Lord, aking kaibigan? Kung iniibig mo ang Diyos, gamitin mo ang iyong kalakasan, ang iyong kaalaman, ang iyong edukasyon, ang iyong karunungan, ang iyong kalakasan, ang iyong kayamanan upang ikay makagawa ng mabuti sa iyong kapwa. Sa iglesia, sa komunidad kung saan ka kabilang. Kung ikay nasa academic community, sa paaralan, gumawa ka ng mabuti roon
kung ikay nasa medical community, sa ospital, gumawa ka ng mabuti roon. Kung ikaw naman ay nasa defense community bilang pulis at bilang sundalo, gumawa ka ng mabuti roon. At kung ikaw naman ay nasa government services bilang Presidente ng Pilipinas, Vice Presidente ng Pilipinas, bilang Senador, Congressman, bilang Cabinet Member, Provincial Official, Municipal Official, Mayor, Vice Mayor, Municipal Councilor, Punong Barangay, Kagawad, at marami pang iba. At kung ikaw naman ay nasa ecclesiastical community, sa church community, gugulin mo ang buhay mo ng may karunungan. Bilang lingkod ng Diyos, huwag mong sayangin ang iyong mga pagkakataon sa paglilingkod sa Diyos. Paglingkod ka sa Diyos na may kagalakan. Gamitin mo ang iyong buhay para sa paglilingkod sa Diyos. Gawin mo ang iyong buong makakaya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag kang maging tamad sa paglilingkod sa Diyos. Maging masipag ka sana, kaibigan. Huwag kang maging mabagal. Walang sigla sa paglilingkod sa Diyos. Huwag kang pahuhuli sa simbahan, sa kapilya, sa mga pagtitipon ng mga Kristiyano, kundi ikaw sana, kaibigan, ang palaging nangunguna. Ipakita mo sa Diyos na ikaw ay may kasiglahan, may kagalakan sa paglilingkod sa Kanya. Serve God with gladness. Serve God with enthusiasm. Serve God with sincerity. And serve God wholeheartedly. Serve God with love, kaibigan. And serve your fellow men with love. Mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong pamilya. Una sa lahat, mahalin mo ang iyong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Love your family, first of all, your parents, your grandparents, your siblings, your children, your loved ones, all your relatives, and love your friends, love your neighbors. Pansinin mo naman ang mga kapitbahay na wala nang makain, may problema. Kung marami kang pagkain, mga gulay, why not magbahagi ka sa kanila? At kung meron kang niluto, why not magbahagi ng iyong mga niluto sa iyong kapwa? Share your blessings with your neighbors. Love them and love your fellow workers, your co-workers, your colleagues. Love even your enemies. Pray for them and show compassion or kindness to them. Kaibigan, spend your life wisely on earth. Gugulin mo ang buhay mo na may karunungan, kaibigan. That's how we're going to spend our life wisely. First of all, spend our life with love. So, aking kaibigan, please spend your life with love. Huwag kang magalit sa iyong kapwa. Huwag mong sayangin iyong buhay sa galit, sa sama ng loob. Magmahal ka, kaibigan. Show love to your neighbors, to your family, to your loved ones, to your relatives, and show love to your enemies. Show love to your churchmates. Mabuhay ka na may pag-ibig, kaibigan. Spend your life with love. Do everything
with love. And this is the first part of this message. Mga kaibigan, the acrostic love ay meron pang ibig sabihin. Ang una pong aking binahagi sa inyo ay L, which stands for love. So meron pa pong I, F, and E. Next video will be I. How are we going to spend our life using I? I stands for inspiration. F stands for faith. And E stands for excellence. Excellence in doing good. Abangan po mga kaibigan ang susunod na video. Video part 2 and video part 3. Maraming salamat po sa inyong panonood ng video nito. Muli, ako po ang inyong life coach, Villamor B. Kumilang Jr. Thank you for praying for me and thank you for watching this video. Let us pray. Father in heaven, thank you for the message you gave me to share with these viewers. Lord, forgive us for not spending our life with wrong motives. Forgive us, O God, for spending our life with improper way of living. And O God, you reminded us today about how we are going to spend our life, kung paano namin gugugulin ang aming buhay ng tama, na may karunungan. And this is spending our life with love. Gugulin po namin ang aming buhay na may pag-ibig. Love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. And love our neighbor as we love ourselves. Lord, help us to love our family first of all. Love our loved ones, relatives, our friends, our neighbors, co-workers, churchmates, community members, and love even our enemies. Thank you, O God, by your grace and by the guidance of the Holy Spirit. Help us to spend our life with love. Thank you, O God, for this message. May this message I just shared be lived out by everyone. Thank you, Father. With this, we offer you the highest praise, the profoundest thanks, the greatest honor, and all the glory. In the name of Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. God bless everyone.